Hello mga ka-agri, magandang hapon po sa ating lahat. Mga ka-agri, natapos na po natin yung paggawa ng nest box. So ito na po. Ayan mga ka-agri. Papakita ko sa inyo mga ka-agri yung pagbuo namin nito. Ayan. Sige po mga ka-agri, enjoy po sa inyong panonood. Supit. 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 Tapos ipit. Ipit. Supit. Supit. Ipit. Okay. Okay. Oh. Ayan na. Kuha mo na dyan, bukas. Malusbot ka doon nga, pakasakawin doon nga.
Ayan mga ka-agri, sana po nakatulong po sa inyo yung paraan namin ng pagbuo nitong nest box po ng ating mga manok. So bali mga ka-agri, yung naubos namin dito na plywood is dalawa po. Na ang kapal po mga ka-agri ay 3/4 para po hindi na ako maglagay ng frame or yung mga kahoy. So ito na po kaagad yung ginawa natin mga ka-agri. Dinirect na po natin na plywood lang po lahat kasi po makapal naman po yung ginamit natin na plywood. Yan, 3/4 po yan. Tapos yung sukat nito mga ka-agri ay 4 feet by 4 feet po. Yan. So 4 feet po yung lapad, 4 feet din po yung taas. Tapos mga ka-agri, ito pong butas natin mga ka-agri ay 1 feet po yan. 1 feet po dito, 1 feet din. Tapos 1 feet din po yung taas. Yan. Ganyan lang po, napaka saktong-sakto lang po talaga na kasi po noon nung nag-layer ako, malaki po yung naging butas natin kaya napansin ko doon nagsiksikan sila tapos nagdadaganan, so hindi po makapag-itlog ng maayos yung mga inahin natin. So kaya ngayon 1 feet by 1 feet na lang po. So para po isang inahin lang talaga, pagkatapos niya saka lang po may susunod. So ganun po yung setup natin. Tapos yung naging ito po yung parang beddings nila dito sa loob ng kanilang pugaran. Ito po yung sako ng BMEG. So yan po yung gamit natin na feeds, quality feeds mga ka-agri. BMEG lang. Yan, Integra 1000 hanggang 2000. Tapos CGC premium layered crumble yan. So yan po yung gamit natin na feeds mga ka-agri, ang BMEG. So yan, ginamit po natin ngayon dito maging beddings nila para po pag nangitlog sila mga ka-agri hindi mababasag yung itlog. Ulitin ko lang po, 4 feet by 4 feet po yung sukat ng ating pugaran. Tapos yung kabuuan po nito ay 1 feet. Kaya tapos ito mga ka-agri, nilagyan natin dito ng harang. Ito po ay 3 inches. 3 inches po to, tagti 3 inches po ito. 3 inches by 4 feet yung haba. So yan po yung ginawa natin mga ka-agri. Ngayon, meron po tayong 16 na butas. Bali 16 piraso po kasi na butas to lahat mga ka-agri. So ang ano nito, 5 sa isang butas mga ka-agri, 5 inahin sa isang butas. So ganun po yung pag-compute natin. So sobra po ito mga ka-agri kasi dapat 12 lang po na butas. So sinubrahan na natin mga ka-agri para at least hindi naman nag-aantayan yung mga inahin natin kung sakaling puno to. So makakapag-itlog po sila agad. So yan mga ka-agri. Tapos dito pa mga ka-agri, para hindi siya gumalaw-galaw, stable, tinalian po natin. Yan, pinako na lang natin dito mga ka-agri. Yan po. Bale may kulang pa tayo dito mga ka-agri. Ayan po mga ka-agri. Oh. Ayan po. Yan. So sinasampahan niya na po o kinakastahan niya na po yung mga inahin. Tapos bali mabalik tayo dito mga ka-agri. Ang kulang na lang dito mga ka-agri ay yung magdadagdag po tayo ng patungan nila dito. Parang ganito po sa yan pong kahoy na hapunan nila. So maglalagay rin po tayo dito mga ka-agri. Pag ganyan, tapos pag ganun po. Para po may patungan sila dito. Pagpapasok po sila dyan. Yun na lang po yung kulang natin mga ka-agri. So yan po, napakaganda rin po ng ating nagawa mga ka-agri. Ayan. Ayan, bali ulitin ko lang po. Ang nagamit po natin dito na materials, 2 plywood po na 3/4. Tapos ang sukat po nito mga ka-agri ay 4 feet by 4 feet. Tapos yung lapad naman po nito 1 feet mga ka-agri. Tapos yung laki ng butas din nito 1 feet din. Ayan. Tapos yung sinahig natin dito mga ka-agri o beddings nila para hindi po basta-basta mabasag yung itlog. Yung sako po ng BMEG. Ayan. So yun lang po mga ka-agri. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong po yung pagbuo namin ng nest box. Maraming po salamat sa inyong suporta mga ka-agri. Happy farming po sa ating lahat. Ingat po.